Ang problema kasi, lazy kayo. Kayong mga government officials. Lalo na itong mga crocodile na to. Lazy kayo. Kapag ka merong misinformation, ayaw niyong i-address ng mga putang ina ninyo. Tamad kayo eh. Ayaw niyong sumagot. O ikaw, Barbers, tinatanong kita, di ba, tungkol sa 29 million na utang ng asawa mong si Bernadette Barbers, natatakbong kongresista dyan sa Surigao del Norte, 2nd District, papalit sa'yo. Anong sagot mo? Harassment suit? Out of misunderstanding? Eh, gago ka pala eh. Pag di ka nagbayad ng utang, sisingilin ka talaga. Tapos pag siningil ka, hindi ibig sabihin nun harassment yun. I am questioning this policy. Yung pagbayad ng COMELEC na merong ayudahan outside 10 days before the election. Diyos me. Now, ikaw COMELEC, bilang vanguard ng national election, national at local election, your job is to ensure that the outcome of the election is the real choice of the people. Papayag ka na nagkakaroon ng ayudahan at magbubulag-bulagan ka sa fact na itong ayudahan na to ay ginagamit para magkaroon ng legalized vote buying at pagbabawalan mo lang ang ayudahan 10 days before the election. Are you being faithful to your mandate? Anyway, ganun na yung fina-float na ano, no? Ganun na yung fina-float na idea ng mga vloggers yung mga BBM vloggers. Yun yung fina-float nila na idea eh, na parang bago pa lang yan ma-set up yung TRICOM na yan, ganun na yung drama nila. Na babalatan ng buhay yung mga DDS, ganyan. Kinakaya ko po siyang kaapelido, sabi ni James Juan Reyes. Kita-kitang pagkabayas ng huwad ko TRICOM na yan, kaya dapat lang mga maisog vloggers, huwag kayong pupunta. Marami na silang violation sa human rights, dapat nga mag-file na kayo sa SC, sabi ni Chito Garcia. Nag-file na kami, and we are reinforcing our petition and explaining to the Supreme Court na meron talagang danger sa part namin. Kasi nga, ako, binura na ako ni Abante sa during the inquiry eh. Tapos pinagbantaan na ako na contemptible yung mga sinasabi ko sa letters ko eh. Letter pa lang yun ha, contemptible na daw. Ganon. Ang problem kasi dito sa sobrang kapal kasi ng mukha nitong TRICOM at saka nito ni Dan Fernandez. Binabasa ko yung transcript eh. Hindi kasi matanggap ni Dan Fernandez na kino-question namin yung legality ng kanilang hearing. Kasi nga, ang hearing nila sinasabi, gusto nilang i-regulate yung social media use. Ganon. Okay, fine. Gusto niyo i-regulate ang social media use. Pero, nung hearing na yon, si Benny Abante is not talking about social media use. He is talking about what I said in my post. Ano naging social media use yun? Yung Benny Abante is basically prior restraint na yung dinidiscuss niya eh. Ang kino-question niya, content ko. And you cannot do that. That's unconstitutional. Hindi pwede maging subject matter ng hearing nyo yan. Yung mga content namin, tapos i-crucify nyo kami dun. Prior restraint yun. If they have any problem with what we posted, kung meron silang problema doon sa mga pinost namin, and they think na ano yun sa batas, ganyan-ganyan, bakit hindi nyo kami i-demanda? And I'm pretty sure, after nitong HOR, after nitong HOR issue na ito, I'm pretty sure, kakasuhan nyo kami, trump-up charges. I'm pretty sure yan ang gagawin ninyo. Ayun. So ngayon, yun mismo yung kina-question namin. Ngayon, itong mga tarantadong crocs na to, kung makapagsalita, hindi, because it is already established, lalo na to si Paduano, parang, Paduano, di ka abogado, putang ina mo ka, manahimik ka, it is already settled, kineme, ganyan. Korte-kortihan talaga. Sabi ni, Joey, punta daw kayo, sabi ni Kong Roman, baka ipaglaban niya naman kayo, parang gagalang si Roman. Ba't mo ipaglalaban? Am I asking you na ipaglaban mo ako, Geraldine? Diyos ko. Ikaw, Geraldine, meron ka ring maling pagkakaintindi sa freedom of speech. Diyos ko. Hindi raw part ng freedom of speech ang mga misinformation, disinformation, ganyan. Actually, sa totoo lang, it's part of it. Ngayon, whether or not, it amounts to libel, it amounts to slander, you have an action against it. So, ikaw, kung kunwari, merong nagsabi na ganito or ganyan, and it's not very accurate, or let's say, sabihin natin, hindi yun totoo, and it bridges the standard of libel, slander, defamation, kasuhan mo siya. Pero as a general rule, anybody can say whatever they want, okay? Unless pinagbabawal ng batas. Let's say, for example, for national security issue, bawal mo sabihin yan, ganun-ganon, kung mga bawal mo sabihin yan, ganun-ganon. Ganun yun. Ito, hindi kapag hindi totoo, bawal yan.
Bakla, tayo, nung mga bata tayo, fake news tayo ng magulang natin, araw-araw. Mapapakulong mo ba yung parents mo na sinabihan ka nung bata ka na may Santa Claus? Matulog ka ng maaga kasi darating si Santa Claus? So, eto rin si Geraldine Roman, meron rin tong ano eh, meron rin tong maling pagkakaintindi tungkol sa mga karapatan. Ngayon kung kunwari merong mga information, it's not very accurate, it's not very ano, ganyan-ganyan. Di you correct it. Will it amount to oral defamation? Will it amount to slander? Will it amount to libel? Will it amount to violation of national security? If the answer is yes, meron ka bang remedy o wala? Ang problema kasi, lazy kayo. Kayong mga government officials, lalo na itong mga crocodile na to, lazy kayo. Kapag ka merong misinformation, ayaw niyong i-address ng mga putang ina ninyo. Tamad kayo eh. Ayaw niyong sumagot. O ikaw, Barbers, tinatanong kita, di ba, tungkol sa 29 million na utang ng asawa mong si Bernadette Barbers, natatakbong kongresista dyan sa Surigao del Norte, 2nd District, papalit sa'yo. Anong sagot mo? Harassment suit? Out of misunderstanding? Gago ka pala eh. Pag di ka nagbayad ng utang, sisingilin ka talaga. Tapos pag siningil ka, hindi ibig sabihin nun harassment yun. Di ba, alam mo kung ano ang harassment? Yung mga AMLC inquiry na not necessary. Yun ang harassment. Yun yung harassment. Yung tatanong-tanongin ninyo at gigisagisahin nyo kami sa mga tax compliance na wala namang kinalaman sa topic nyo sa fake news and social media regulations. And if you're going to inquire about tax payment, dapat maglista kayo. Sino yung mga top 100? Sino yung mga top Filipino social media content creators? Si Tulfo, ay isa sa mga pinakamalaking payout na nakuha sa YouTube. Anong ginawa niya? Ginawa niyang non-profit yung registration niya sa YouTube in order to skirt taxes. Yun ang dapat yung iniimbestigahan kasi billion na ang kinikita ni Raffy Tulfo dun sa kanyang YouTube channel. Diba? Sa totoo lang, kasi itong mga tangang to, hindi, you do not know how social media works. Yung mga political content creator, actually, hindi kami ang malakas kumita sa social media when it comes to the monetization policy of the social media is concerned, no? The social media companies are concerned. Si Facebook, for example, hindi mo kami kikita dyan kasi lagi kami sinususpend di Facebook eh. Wala kayo masyadong kita dyan nila. Mga political content creator sa Facebook, ang number one ginigipit nila, mga political content creator. Sige nga, dun sa mga top Filipino influencers, sino dun ang content creator na political content? Na political ang content? Joey, hinahanap ko ang RTIA sa top 100, parang wala siya sa listahan. Sabi ni Happy Fam. Pero pinangalan, baka siguro ngayon wala na. Pero nung 2018, 2019, siya yung top YouTuber eh. Siya yung top YouTuber. Ayun. So ngayon, kung kunwari, concern ninyo, yung mga gumagamit ng, kasi for example ha, yung mga pranking, yung mga pranksters na kumikita sa YouTube, ang laki na kinikita ng mga yan. Sila usually mga top content creators eh. Will not that constitute fake information? Kasi prank eh. Di ba, you're going to create a situation na hindi totoo in order to solicit a reaction dun sa biktima mo. Hi, PH Update! Hello, PH Update! Ayan. PH Update, medyo busy lang ako ha, re-replyan kita. Busy lang. Pero kasi siguro next week ko na maasikaso yung pinapagawa mo. Ayun. Busy lang. So yung mga pranksters, they are setting up fake scenario in order to solicit a reaction. And they get money out of it. Yes, poverty videos din, poverty porn videos din. Inaawa ko, ay, bibigyan ko na pagkain si ante, ganyan. Sabi ni Ron Robert Go, walang direksyon ang hearing nila kung saan pupunta. Pero ang target talaga nila, tayong mga nag-criticize sa kanila. Exactly. It's very clear na ganun talaga yung ganun talaga yung layunin nila. So they do not have any idea. Franz Castro is so stupid na hindi na naiintindihan kung ano yung monetization program ng FB, ng YouTube, ganyan-ganyan, ineme, ganun. Ay, sasabi na yung parang, bakit yung nagbumura, dapat hindi yan pinagkakakitaan, kinemi, ganyan-ganyan. Doon ako tawang-tawa. Doon ako tawan-tawa. Dapat daw pag kami nagbumura at merong mga magandang hindi magandang sinasabi, dapat daw hindi kumikita yung content creator, ganyan. Ganito po yan.
Okay? Ang pera sa YouTube ay base sa kung gaano karami gustong maglagay ng ads sa content mo, okay? Meron pong mga negosyante na ang gusto nila real talk, kaya naglalagay sila ng mga ads sa mga content na kagaya ko. Because their product aligned to whatever it is that I do. So naglalagay sila ng contents ng ads sa content ko. Ngayon, kung sasabihin niyo dapat magkano hindi mag-ads. So ibig sabihin kayo na ang magde-decide sa mga negosyante kung paano nila i-advertise sa mga sari-sarili. Sabi ni Ernesto Villanueva, tanga ka rin ng ibang criticism sa nagpe-fake news. O, Ernesto Villanueva, umakyat ka dito. Bilis. How do you define fake news? Bilis, akyat ka dito, Ernesto Villanueva. How do you define fake news? What is fake news? Akyat dito, putang ina mo ka, bilis. Akyat, ayan yung hagdan. Ernesto, akyat. Bigyan kita ng pagkakataon, sige. What is fake news? Ano exactly ang problema mo sa fake news? Bilis! Oh, ba't naduwag ka, Ernesto Villanueva? Hello, hello, Hopeful Horizons. Hello, hello. Maraming salamat dun sa kanta, ha. Grabe ang ganda. Ayan. Bilis, akyat, Ernesto. What is fake news? Tingnan nyo, hindi nyo nga ma-define kung ano yung fake news, eh. Ano yung fake news? Yung TRICOM, meron ba siyang na-achieve doon sa fake news na gusto nilang i-regulate? Ano ang fake news? Bilis, galit na galit kayo sa fake news, eh. Ano ang fake news muna? Ano yung fake news na gusto nyong i-regulate? Tingnan nyo, hindi nyo masagot. You cannot engage in a meaningful conversation when we start talking kung ano exactly yung fake news na gusto nyong i-regulate. Sabi ko nga sa pagdating sa social media use, sa totoo lang, ako, I am for yung imposing certain regulations sa lahat ng social media platform. Na kung kunwari meron kang default na guideline, na dapat pagka kunwari ikaw ay may social media account, ako I'm really for I'm really for verification of social media users. Ganon. Dapat, kapag ka ikaw ay verified user, you can use full access doon sa mga social media platform. Tapos kapag ka hindi ka verified, dapat di ka nakaka-comment, ganun. Lurk ka lang, makakatingin ka lang pero di ka makaka-comment, ganun. I'm willing to explore those kind of options, ha. Ganun. Gusto ko yan, para walang trolls. Para maingat lahat ng gumagamit sa social media because that's the extension of yourself, eh. Sa social media. That's the extension of yourself. So if you can say it in cyberspace, you should be able to say it in real life. So for me, ayoko ng anonymity sa social media. Ganon. Not unless you are a page or yung kumbaga parang, kasi ang page hindi mo naman kailangan niya na individual, it can be managed by several individuals, ganon. Pero, di ba, verified pa rin. Na it is run by real people behind it. Ganon. And I am very, very willing to talk about it. What are the impositions that we can agree pagdating sa default na guideline ng mga social media platform. Pero yung ganung usapan, ang kakausapin mo nun, TikTok, Facebook, YouTube, ganyan. Hello, Florence Mexica. Ay, kilala ko to, kaklase ko to nung high school. May video ata si Atty. Libayan regarding fake news with certain Mike Cervera na umamin siya na naglalabas din siya ng fake news. Ang reason niya kasi gusto daw ng mga DDS. Oh. Then if they want to criminalize fake news, Mike Cervera would be a criminal if that's the case. Deliberately, nagpe-peddle siya ng fake news. Kung ganun, 'di ba? Ayun. Sabi, grabe ka sa akin, sabi ni Happy Pam. Hindi naman. Hindi naman. Pero ibig ko sabihin, kung sabihin natin na gumamit ka ng pseudonym or things like that, ganyan-ganyan. Pwede naman yun publicly. Hindi mo sasabihin yung real name mo. But at the back end, that could be part of the guideline. At the back end, YouTube or Facebook would be able to verify that you are a real person with an identity. Ganon. Diba? Actually, yung iba maraming disagree. Meron nga nag-comment sa amin ganun. Ako, Miss Joey, hindi pa ako handa sa ganun. Parang ayoko na magkaroon ng, yung kumbaga yung parang verified users lang ang makakagamit ng social media, ganyan. And like I said, willing ako to bring the conversation there. Walang problema yon. So, dali natin yung conversation doon. Okay, ano ba?
Allow ba ang ano, hello Ruel Fadera, hello, new subscriber daw siya. Welcome, ganun. So, dali natin yung conversation doon. Kapag kunwari, nagkaroon ng mga imposition sa social media in order to improve behaviors of social media users, ano yung mga minimum na guidelines ang dapat ilagay ng mga social media platform? Kailangan ba lahat ng user verified ang identity? If the identity is verified, can they use only their real names and identity? Kapag mag-engage sa social media, will they be allowed to use pseudonym? Mga ganun. Ayun yung anuhin natin. Yun ang mga pag-usapan natin, di ba? But that was not the agenda of the TRICOM. The agenda of the TRICOM was to talk about the content of the individual like me at kung gaano sila nababad trip doon. Kagaya itong TRICOM, di ba? Finlash nito ni Ace Barbers yung content ko. At ito yung finlash niya na content ko. Ito yung finlash na content ko, nagalit na galit si ano. Allegation daw to at hindi kritisismo. Tanga talaga itong mga to. Ito. Ayan. Ito yung pinakita nila sa TRICOM na post ko. COMELEC is aiding corrupt politicians to remain in power. Pumayag sa ayuda distribution, nakimiting kay BBM at Lisa na may mga endorsong kandidato, tapos yung balot na naprint sa Tacloban ay wala nang kalaban si Martin. This was posted January 9. Okay? And isa-isa, sabi nila kasi allegation daw to. Ang tanong ko dito, asan ang fidelity nyo sa mandate ninyo? I am asking a question. Asan dito ang allegation? Okay, I am asking a question. Pumayag sa ayuda distribution. Is it fact na pumayag sa ayuda distribution ang COMELEC? Ang prohibition ng COMELEC ay bawal lang ang ayuda distribution 10 days before the election. Any day outside that 10 day before the election, pwedeng mag-ayuda. Sige nga, asan ang allegation dyan? I am questioning this policy. Yung pagpayag ng COMELEC na merong ayudahan outside 10 days before the election. Diyos me. Now, ikaw COMELEC, bilang vanguard ng national election, national at local election, your job is to ensure that the outcome of the election is the real choice of the people. Papayag ka na nagkakaroon ng ayudahan at magbubulag-bulagan ka sa fact na itong ayudahan na to ay ginagamit para magkaroon ng legalized vote buying at pagbabawalan mo lang ang ayudahan 10 days before the election. Are you being faithful to your mandate ng clean and fair election, COMELEC? So is my question correct or no? Asan ang fidelity niyo sa mandate ninyo? Bakit hinayaan ni COMELEC na itong ayudahan ay mamayani lang ng mamayani the entire period during the election season except for 10 days before the election? Diyos me! Itong post na to, ito talagang magkakaroon ng time sa House of Representatives. Inaano kayo itong post na to? Paano naging peke ito? Okay, nakimiting kay BBM at Lisa na may mga endorsong kandidato. Ano to? Noong June 9, this photo was circulating. This photo was circulating in January 9. Was there an explanation to this photo? Like, explanation na ano, ang tawag dito, ito matagal na tong ano na to, matagal na tong photo na to, hindi to ano, ganyan-ganyan. But this photo was circulating during that time. Hindi ba si George Garcia yan? Ayun o, hindi ba yan si George Garcia? Was there a clarification that this meeting happened long time ago or something like that? Meron bang ganung pagpapaliwanag dito? Kung magpapaliwanag, wala namang problema eh. Nagtatanong nga eh. But COMELEC must understand na yung mga ganitong klaseng mga impormasyon, mga litratong nagkalat, they have to be very clear and very prudent in explaining to everyone whether itong picture na to is true or itong picture na to, hindi, matagal na yan. Kasi October, nag-start na yung filing ng ano eh. Nag-start na yung filing ng COC eh. At that point, dapat
COMELEC should show independence. Independent yung COMELEC dapat eh. Eh si BBM at saka si Lisa may mga endorsong kandidato yan eh. So hindi po pwede yung meeting with them. So kailan nangyari tong picture na to? Nangyari ba to outside the election season? Nangyari ba to before filing of the COC? You have to explain it. Kasi ikaw, COMELEC, kapag merong ganitong issue na lumalabas, kailangan i-explain at i-defend mo at i-assure mo ang mga tao na ikaw ay independent. Ngayon, yung last. Tapos yung balot na na-print sa Tacloban ay wala ang kalaban ni Martin. Okay. This was the time na ginawang available ng COMELEC ang mga balotang na print na nila. Okay. Nitong time na to, pagdating doon sa first district ng Leyte, doon sa Tacloban, yung position para sa kongresista doon, pangalan lang ni Martin Romualdez ang nakalagay. Hindi pa nga natin alam yan eh. Na-disqualify pala nila si Neni Bacale. Ngayon, itong question kong pangatlo na to also brings a lot of issue dito sa COMELEC. Apparently, hindi lang si Nene Bacale ang dinisqualify nila. When I was talking to Atty. Trixie, no, sabi ni Atty. Trixie, 80 congressional candidates ang dinisqualify ng COMELEC. Tingnan niyo yan. Napakadaming dinisqualify ng COMELEC. What happened? Dinisqualify ng COMELEC ang katerbang mga kandidato. Many of them nagpunta pa ng Supreme Court, nakakuha ng favorable decision, pero si COMELEC nakapag-print na ng balota, wala ang pangalan ng mga dinisqualify nila. Is COMELEC faithful sa kanyang mandato ng fair and clean elections? So is my question to that post valid or not? Tapos kayo mga putang ina nyo dyan sa House of Representatives, eto pa talaga yung kukunin yung example na ano doon, grabe allegation kanina, may fake news talaga? Kaya kong tindigan tong post ko kahit saan tayo makarating. This is an opinion, and it is a well-calibrated opinion. Is COMELEC faithful to its mandate or not? Sagutin yung dapat ng COMELEC. Dahil dito sa mga ginawang to ng COMELEC, in effect, ini-aid niya yung mga corrupt politician to remain in power. Pero nag-disqualify ka ng sangkaterbang mga opisyalis dyan, ng mga sangkaterbang mga kandidato. Meron pa silang mga appeal, hindi mo na sinama sa balota. Itarantado ka ba, COMELEC? Definitely, tinutulungan mo yung mga kandidato, yung mga kalaban nila, na hindi mo tinanggal sa balota. So is this fake news? Anong fake dito? This is an opinion, and an opinion based on facts. And you just don't like my opinion. At hindi porket hindi nyo gusto ang opinion ko dahil masyadong masakit para sa inyo, hindi ibig sabihin nun fake yan. Huwag kayong tanga. Diyos ko. Kaya nga may question mark sa dulo. Correct! Ang nakakataka, ang dami-dami kong mga pinagsasabi sa post ko. Ba't itong pinili ninyo? Diba? Ikaw is barbers, ba't yun ang pinili mo? Dapat ang screenshot mo yung complaint na may utang yung asawa mo, na sinisingil yung asawa mo ng 29 million, yun sanang pinacheck mo. Lagyan mo ng question mark dun sa first sentence dapat. Why? 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 Hindi ako nagtatanong doon. Yung ginagawa ng COMELEC, in effect, is aiding corrupt politicians to remain in power. Pero hindi mo bibigyan ng kalaban si Martin Romualdez. Why should I ask question? Yung fact na yung mga kupal na mga politiko na nasa pwesto, hindi mo bibigyan ng kalaban, COMELEC is aiding politicians to, corrupt politicians to remain in power. Anong i-question ko dun? Wala na question mark dun. Martin Romualdez walang kalaban sa Tacloban.
Hindi ba dapat at that point ang kung faithful si Comelec sa kanyang ano 'no, kung faithful si Comelec sa kanyang mandato, hindi ba dapat inuusisa niya, tinitingnan niya na dapat ang priority nga diyan ni Comelec importante dapat may kalaban, may contest dapat may choice ang mga tao. 'Yun ang dapat na priority ng Comelec, eh. Hindi ka dapat disqualify ng disqualify. Yung disqualification should be the job of the candidates, i-disqualify nila yung kalaban nila or whatsoever. Dapat mas importante para sa Comelec na merong choice ang mga botante kesa tanggalin mo yung mga kalaban nila. Kung ang naging priority ng Comelec ay i-disqualify ang kalaban ng certain politician, they are not giving the people a choice. Eh, yun naman talaga yung thrust ng Comelec, eh, nag-disqualify sila ng nag-disqualify. So what happened? Yung mga nanalo sa kanilang mga appeal sa Supreme Court, pinababalik yung pangalan nila sa balota, eh na-print na ni Garcia. The latest wastage count was 150 million pesos. That's the total amount, the total cost of ballots that they have to reprint. The aiding of corruption term kasi is an accusing words. Yes, I am accusing them kasi nga hindi sila faithful. Kasi I am questioning their faithfulness. Because they already disqualified candidates. Why would you disqualify candidates and yung mga nag-appeal ay hindi mo ilalagay sa balota? I am accusing them of aiding corrupt politicians to remain in power because of that action. Martin Romualdez walang kalaban. Ba't takot na takot kayo maakusahan? At ba't kayo takot na takot mang-akusa? When in fact, sinayang na ng Comelec 150 million pesos para sa reprint ng balota dahil tinanggalan ng Comelec ng kalaban yung iba't ibang mga politiko, including Martin Romualdez. Is it founded on facts or not? Wala akong pake kung ang take nyo accusing yan or hindi. It's based on facts. And it is my opinion. At yung opinion ko nakabase sa mga impormasyon na beripikado. So ngayon, again, this situation, yung mga bagay na ginawa ng Comelec, are they faithful to their mandate? Asan ang fidelity nila sa kanilang mandato? Yun talaga yung accusation ko. Ini-aid nila yung mga ini-aid nila yung mga corrupt politician, specifically because of these actions. Hmm. Bawal bang mag-akusa pagka kunwari may basis ka naman? Bawal bang mag-akusa kung kunwari may basis ka naman? Kaya ka nga nag-a-accuse kasi meron kang basihan, eh. May basihan ba ako o wala? If you want to take it as an accusation, o di bahala kayo, take nyo nga, it's an opinion on my end. Kung feeling nyo inaakusahan kayo, o di pabulaanan ninyo yung mga basihan ng akusasyon ko. Is it a crime to accuse? Bawal lang mag-accuse pag wala kang basihan. Eh kung may basihan ka, ang gagawin natin kung may basihan ka? Oh, natawa ako sa mga ensaymada vloggers, "Uy, nag-aakusa kayo." Eh, ano ngayon? Tangina niyo mga tanga kayo. Nag-aakusa kasi nag-aakusa ka. Eh, ano ngayon? Eh, ano ngayon? Wala bang basihan? Anong distrito, second district ng Leyte? Si ano, di ba, first district yun, first district. Kaano ni, kaano ni Martin, kalaban supposedly ni Martin. Ayun. Pag Marcos pinuno yung impyerno talagang Pilipinas, trademark niya yan, natigil na sila mag-alsa at humingi na tayo ng tulong kay Trump. Di ata nila naintindihan ng post mo na yan. May question sa huli, pero parang line by line nila binasa as allegation. O kung di nila naintindihan, pwede lang magtanong. Di ba? Pero ang klaro, 'di ba? Andun yung mga basis ko nandun sa second paragraph. Pumayag sa ayuda distribution, nakimiting kay BBM at Lisa na may endorsong kandidato. Tapos yung balot na na-print sa Tacloban ay wala ang kalaban ni Martin. Ayun yung basihan, no?
Hindi porket hindi kayo agree dun sa opinyon, ibig sabihin fake na. Hindi porket inaakusahan kayo, bawal na, lalo na kung merong basihan. At ikaw, COMELEC, bilang opisina na pinapatakbo ng tax ng bayan, obligasyon mo na i-assure ang mga Pilipinong botanteng kagaya ko na kayo ay nagtatrabaho ng walang pagkakautang kahit kanino man. Kayo ay nagtatrabaho para sundin, i-carry out ang inyong mga mandato ng walang kinikilingan at pinapaboran. Pag may proof ka dyan, pwede ilabas. Wala, hindi yan Korte Marby. House of Representative lang yan. House of Representative lang yan. Ilaban mo sa court. Ba't kailangan ako sa court laban kong kaso dyan? Ayaw naman. Diyos ko. Ano ba ang accusation? Ano ba? A charge or claim that someone has done something illegal or wrong. Okay. Okay. So I am saying, mali si COMELEC. Sige nga, ano ba tingin niyo sa ginawa ng COMELEC? Tama? Okay? Ang sinasabi ko, si COMELEC, ini-aid niya ang mga corrupt politicians to remain in power. Oh, yun yung akusasyon ko. Meron silang ginawang mali. Oh, yung disqualification cases, ang daming na reverse. Nakarating na ng korte yon. Tama, mali. Nakarating na ng korte, nakarating na ng Supreme Court yun. Pinapabalik na ng COMELEC, ng Supreme Court yung mga pangalan ng mga disqualify ng COMELEC. May basihan, wala. Yung meeting kay Lisa, may basihan, wala. Ay, yung picture, oh. Pinakita ko sa inyo yung picture. Yung ayuda distribution, kailan lang pinagbawal? 10 days before the election. Tama ba yun o mali? Diyos ko, huwag kayong nanginginig. Ako sa inyo, ang solid ng basihan. Ang solid ng basihan. Magagalit kayo sa akin sa akusasyon? Bakit wala bang basihan? The mere fact that Martin Romualdez is going to run as a congressman again, uncontested again. Do you think COMELEC is doing a great job in protecting our democratic freedom of clean and fair elections? Pag hindi clean and fair ang elections mo, sinong natutulungan mo? Pag hindi clean and fair ang election, sinong natutulungan mo? Politicians! Bakit kayo hinig na hinig doon sa akusasyon na yun? Totoo naman yun. Kapag ang eleksyon ay hindi clean and fair, kapag ang eleksyon ay merong legalized vote buying, kapag ang eleksyon ay influenced by the President and the First Lady, what will happen to your election? It's not clean and fair. If the election is not clean and fair, who are you aiding? Alam naman, i-aid mo yung mga matitinong politician dyan. So yung mga hindi nakakaintindi, kayo nanginginig, kayong gigil na gigil kasi hindi kayo makasabay. Di ba? Ito sila barber, sila ano, yung mga inside bobo vloggers. Hindi kasi kayo makasabay sa usapan, kaya kayo, accuse, ganyan. Guys, a COMELEC that is unfaithful to its duty only aids corrupt politicians to remain in power. Walang question dun. Okay? Ayun, ganun lang kasimple. Ma'am, lahat ng ahensya ng gobyerno ito puro diktador. Kapag kumontra ka, paparusahan ka o gigibitin. Miss Joey, ang accusation mo ay walang mali. Alam ng COMELEC na bawal pero pinagbibigyan pa rin. Anong ibig sabihin? Sabi ni Alina. Correct. Ayun. So wala bang basihan yung aking akusasyon? Ang COMELEC na hindi faithful sa kanyang mandato ay tinutulungan lamang ang mga corrupt na politiko na magstay sa power. I'll stand by it. I'll stand by it. Ayun. Okay?
So yun, alam nila yan, plano nila yan, kaya sila ganyan kasi matalino. Sobrang gigil niya sa mga vloggers kasi hindi niya kayang magkaso ng libel kasi sasabog sa mukha nila ang proof kung gaano sila ka-corrupt. Ayun. A Comelec that is anomalous only aids magnanakaw na diktador. Asa ng AFP, PNP, tas magtataka kayo na kapag aklas, di hingi ng tulong sa mga superpower nation. Hindi ko magets yung ano. Joey, galit sa China ang mga gago, pero galawan nila na bakit pa tayo may election? Ano yan? Joey, galit sa China ang mga gago, pero galawan nila mas masakol pa sa komunista, sabi ni Jean Lord. Alam yan, kagaya ng kupitan ng pera, harap-harapan, bakit pa tayo may election? Sabi ni Neo Arsenal, maraming salamat po sa super sticker, parang pang hot choco guaps, salamat gid, kag tuloy ang laban. Maraming salamat po, thank you. Ayun. Kumusta na kaya offshore bank account ni Commissioner Garcia? May laman kaya? Yung na-discover ni ni Kong Marcoleta. Sabi ni John, off topic Miss Joey, sana makontent mo din yung rotational interruption ng tubig. Palala kasi ng palala araw-araw for the past 2 years. Although during PRRD pa ito, pero hindi ganito, sabi ni John. Actually, alam mo, meron din kami serious problem sa water dito sa San Jose del Monte. Ayun. Ganon. Meron din kami serious problem sa tubig dito. Siguro, parang in the next few days, baka ng mga next week, first week ng March, I'll talk about it. Pero ito, medyo local issue to sa amin. But apparently, yung mga nagpa-privatize ng water utilities, nararanasan rin to. Ganon. Dito kasi sa San Jose del Monte, meron kaming San Jose del Monte Water District. Ito ay, hindi to private. Hindi to private. Kooperatiba yun. Utility siya na, non-profit. Yung San Jose del Monte Water District, sobrang ganda ng pamamalakad noon. But in 2016, nagkaroon ng joint venture with Prime Water. Apparently, for some reason, yung joint venture agreement ng San Jose Water District at saka nung Prime Water is not available publicly. So, there's so many question so yun, ngayon, yung Prime Water, mga Villar kasi ito yung Prime Water na yan. And I think yung Villar company, they try to choose something that is more than what they can swallow. Maraming mga Prime Water all over the Philippines are not delivering. Ganon, hindi talaga sila nakakapag-deliver ng service na satisfactory. Sabi ni Love Mimi, taga SJDM din ako, grabe yung Prime Water na yan, totoo. Ayun. So maraming mga so bakit ganun yung sitwasyon? Meron naman monthly na papasok sa bank account ni Garcia, here and abroad after election. Yung page ni Camille, puro reklamo about Prime Water. Hindi ba kay Martin ang Prime Water? Sa mga Villar yan, Ma'am Beck? Sa mga Villar yan. Ayun. Grabe, kasi pag tubig kasi basic human rights yan access to clean water. 'Di ba? Isa yan sa mga obligasyon ng gobyerno. Ngayon kung ibibigay niyo yan sa private, dapat yung private ay laging inuusisa ng gobyerno kung bakit ganyan ang inyong serbisyo. 'Di ba? Speaking of water, ayon kay Attorney Sal or Sec Bello, nag-request daw si Adjong ng water project sa Marawi last time. Nagbigay yung 400K request pero yung project wala pa rin. Oo nga. Grabe, no? Sa tingin mo, Joey, walang dayaan na mangyayari na ginawa ni FL last election? I think meron yung dayaan. Especially sa local, ganun. Sa mga senador, malamang meron din, ganun. I think every election meron certain level ng dayaan Pero, overwhelming kasi yung boto ni Inday at ni Bongbong noon. So, parang for me, even if may dayaan, it's not enough to change the result ng president at saka vice president. Ayun. Prime Media din kay Martin, sabi ni Jobs. Alam ko yung Prime Water, Villar yun. Villar Group of Companies. Sabi ni Queen B, paano yan? April 1st pa ang oral argument in SC, pero nasa 60% ang release budget ng BBM. Okay. Ang tawag dito, kanina nga, pinag-usapan na natin to Queen B. I think may punto yung explanation ni Goddess na hindi porket meron na-release na yung 65% ng budget, hindi ibig sabihin nun, questionable siya per se. Kasi nga, meron nga yung, kanina, mention niya, yung comprehensive release, ganun. So, kumbaga, yung release na to, ina-assure lang niya na meron ng pondo yung mga specific na programa ng gobyerno. So, yung release ng budget per se, hindi yun ang alarming. Hindi yun ang alarming. For me, ang alarming ay yung binigyan nila ng pera, ang unprogrammed funds. Ayun. Yun ang problema dyan. Yun ang problema dyan. Sabi ni Kimi, Miss Joey, tungko, SJND ako, di ako team replay today. Hello, Kimi. Ayan.
Uy, shoutout dun sa ano, yung pinagtanungan ko ng keyboard sa SM Tungko, SM San del Monte. Nakilala niya ako, sabi niya, "Uy, Miss Joey, pinapanood kita." Sabi niya. Nagtanong ako ng keyboard, yung foldable keyboard, yung maliit na keyboard pang cellphone ba. Para pagka kunwari kailangan mong kailangan ko mag-type ng mahaba, ganyan-ganyan or whatever, gano'n. Kasi maliit lang, yung portable lang talaga, yung halos kasing laki lang rin ng cellphone. Nagtanong ako, tapos meron ako nakita 3.5, tapos tiningnan ko, sabi niya, "Miss Joey, ganyan-ganyan, nanonood ako ng live mo." Sabi niya gano'n. Sabi ko, "Uy, titingnan ko lang 'to ha, nag-aano pa ako kasi wala naman akong," sabi ko gano'n, "wala pa akong pambili." Sabi kong gano'n. "Sige, napanood kita," ganyan-ganyan. Sabi ko, "Oo nga, eh. O ngayon alam mo na yung 3,500 na keyboard hirap na hirap akong bilhin, wala akong pambili." Tapos ako'y sasabihin nilang bayaran ng poga tsaka ng mga drug lords, wala akong pambili ng keyboard, Diyos me. Ayun. Kumusta ang MRT diyan, patapos na ba? Hindi na, 'di ba sinabi nga nila 2028 na matatapos? Ayun. So yun, ano pa ba mga kailangan nating balikan? Ano pa ba mga dapat nating pag-usapan doon sa, ah, sa TRICOM hearing?